Alright, so, once again marami pong salamat sa yun, patuloy na nagfo-follow, nagche-check ng mga post dun sa aking page kahit ano, puro practice lang lahat ng yun. So, maraming salamat guys. Ayun, meron akong i-she-share na konting kaalaman. Actually hindi na siya kaalaman, marami din yung nakakaalam nito pero sana yung i-she-share ko yung makatulong sa paggigitara nating lahat, eh, 'no. Ah, Once again pagka nalilito kayo sa post na ito, mas maganda magtanong po tayo sa mga ano, sa mga professional na musicians, mga talagang nag-aral and, may mga malalaki ng experience, tsaka mga gifted sa pagtugtog 'no, sa music. Kasi itong i-she-share ko po ngayon is, ito lang po yung nag-work sa'kin and, sana makatulong kahit papaano sa inyo and, hindi ito standard sa music. Ito lang po talaga yung, nag-work sa'kin. Okay. So, ang i-she-share ko po ay patungkol sa pentatonic scale shape. Yung pinaka-common na pentatonic scale shape, which is yung sinasabi nila na minor pentatonic shape, which is alam na po ng marami, alam na po nating lahat, pinaka-common na shape po. Ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng konting hindi naman sa ano, experiment, no? Kung paano natin siya magagamit sa iba't ibang klaseng scenario, no? Iba't ibang chord progressions. And, yun, i-share ko kung paano ko ito ginagamit sa iba't ibang klaseng scenario or chord progression sa jamming or sa tugtugan. So, once again, if nalilito kayo, mas maganda magtanong po tayo sa mga professionals talaga tsaka sa mga mahuhusay sa tugtugan. Okay. So, unang-una po muna sa lahat is, paano natin kukunin ang tamang key ng ating minor pentatonic scale shape. Okay. So, ang pagkuha po ng tamang key niyan is nakabase siya sa natural minor. Okay? So, natural minor, kung napanood niyo po yung una kong post about sa do, re, mi, at paano 'to related sa family chords at sa iba't ibang modes at iba't ibang scale, dun po natin makikita na yung ika-anim na nota ng do, re, mi, so kung given na nakuha mo na yung key ng song, kunyari key of C po muna tayo 'no, pero puwede natin gawin 'to sa kahit anong key 'no, sa key of C muna po muna tayo kasi para ano, para isang key lang muna. Pero applicable siya sa lahat ng key, okay? So, given na nakuha mo na yung, key ng song, kunyari key of C siya, 'no? So, yun po mga chords ng key of C 'no, 'no? So, yan po yung mga chords nun, kunyari key of C yung kanta na nakuha niyo, magdo-do, re, mi lang tayo sa key of C, 'no? Gaya po nung shinare ko dun sa unang beat, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan na po yung pinaka-skala natin sa song na yon, regardless kung anong chord progressions, 'no? So, nagwo-work po sa akin yun. Puwede akong puwede akong maglaro gamit ang skala na yon and yung ika-anim na nota po nun ng do, re, mi, yung mismong key, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yan po magiging basehan natin ng key ng ating minor pentatonic scale. Kasi yung ika-anim na nota po, yan po ang key ng ating natural minor. So, kung sa key of C po tayo ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ang ika-anim na nota is A. Okay? So, sa key of C po, ang natural minor natin is A minor. So, ang pentatonic natin, ang key ng pentatonic natin, pentatonic scale shape is A. Okay? So, nakuha na po natin yung tamang key. So, applicable po ito sa lahat ng key. Okay. So, ngayon po, ang gagawin natin is paano natin gagamitin ang minor pentatonic scale shape, okay, na ito, yung common minor pentatonic scale shape, no? And paano natin siya i-a-adapt sa iba't ibang klaseng mga simpleng chord changes lang ng mga kanta. Actually, puwede naman po natin talagang gamitin ang minor pentatonic scale shape na 'yan, basta nakuha lang natin yung tamang key ng skala na 'to, ng shape na ito, 'no, which is nasa key of A po tayo kasi key of C po yung, key natin ngayon, 'no. So, 'pag nakuha natin yung tamang key, actually pasok naman siya sa lahat ng chord progressions. Yun nga lang, mas maganda po
kung mai-a-adapt natin yung scale shift na ito sa iba't ibang mga chord changes. Kung ikaw po yung tipo na nasa point ka pa lang ng ano, ng nag-e-explore ka pa lang sa gitara and hindi mo pa masyadong kabisado lahat ng mga iba't ibang shapes, sana makatulong ito sa'yo, 'no? So, ang goal po natin is yung pentatonic scale shift na ito, okey, ia-adapt natin siya sa iba't ibang mga chord changes. So, ang mangyayari po is lalagyan natin siya ng mga konting notes, konti lang naman, hindi hindi tayo mag-iiba ng position, 'no? Dito lang po tayo sa shape na ito, lalagyan natin siya ng mga notes and or papalitan natin ng mga konting-konting notes lang, 'no, para mag-adapt po siya sa mga chord changes. Okay. So, papaano ko po ginagamit ang minor pentatonic shape? Yan. Diyan po sa chord changes na wala namang masyadong minor chords. Yan po 'no. Ganda pong question niyo 'no, kasi minor pentatonic ito, eh, 'no? And, kung wala masyadong minor chords, puro mga major chords kagaya ng kunyari key of C tayo 'no, so puwede po 'to sa kahit anong key 'no. Nasa key of C po muna tayo, so A minor pentatonic shape ang alam natin. And given na hindi mo pa masyadong kabisado lahat ng scale shape and scala 'no, puwede mo pa ring magamit itong minor pentatonic shape na ito 'no, kung ang mga chords ng song is walang minor chords 'no, kunyari ganyan, 'no. So, mga gano'n po 'no, C, F, G, ah, wala masyadong A minor. So, ang gagawin lang po natin is kung A minor shape ito, okey, ang gagawin lang natin is ilalagay lang natin yung unang note 'no, which is A, yan po yung nagde-determine kung minor siya o hindi. So, yan po yung pinaka nagde-determine, yan po yung mismong ano niya, pinaka-key ng shape. Ilalagay lang natin sa first note, okey, which is yung, key of C or the C note 'no, okey. Puwede rin 'to sa ibang key 'no, guys, wag po kayong malito. Puwede 'to sa ibang key, ginagawa lang natin siya sa key of C ngayon. So, ang mangyayari instead na dito ka magsisimula. So, ganito na po. Okey? So, nakita niyo na po yung ano, pinagkaiba 'no. So, medyo pinalitan lang natin yung note, isang note lang, pero still same pentatonic shape pa rin. And at the same time napa-practice natin yung sliding natin. Kahit sabihin mong limitado lang yung, scale shape na alam pa natin, 'no? So, okey. So, magpe-play po tayo ng, loop, subukan natin. Okey. So, kunyari yan po yung chords 'no. C, F, C lang po muna tayo 'no. Okay. So, yun po yung, chords kunwari, chords ng ating song. So, gagawin lang po natin, 'no. So, mas maganda po yun 'no, kaysa sa bumagsak tayo sa A minor. Pasok pa rin naman, pero mas pasok po ito kasi since wala namang masyadong minor chords yung song, okey. So, ulitin po natin. So, yun po 'no. Okey, so papaano naman natin gagamitin ang ating, minor pentatonic scale shape? Yan po, sa mga sobrang minor driven na chords 'no, kagaya po ng ganito, kunyari nasa key of C ka, pero ang chords is A minor, which is nagiging A minor na ang key niya kasi or minsan ganyan, 'no?
So yan po, no, ang chords is A minor, F, and E. So ang chords is 6, 4th, and 3rd, no, or 4 and 3. No? Kasi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag nag-do, re, mi tayo, A minor. And then 4, 1, 2, 3, 4. F, no? Kasi 4th po yan ng do, re, mi. And then 3rd, no? Which is 1, 2, 3. Minsan nagme-major po yan. Nagiging dominant siya. No? So, paano po natin gagamitin ang ating minor pentatonic scale shape dyan po sa ganyang senaryo? No? So, once again, kagaya po na sinabi ko kanina, ang mangyayari po is magdadagdag lang tayo or magpapalit ng ibang notes sa pentatonic scale shape natin para may adapt po natin sa chord changes na yun, no? Sa chord progression po na yun, no? Kasi pwede naman natin gawin talaga yung A minor dyan, no? Pwede naman po, pasok naman po talaga. Pero, mas maganda kung magagamit natin, matatamaan natin lahat ng notes na nandun sa chord. Para at least, yung minor pentatonic shape natin is magamit natin sa kahit anong, hindi naman sa kahit ano, kahit sa ganong klaseng chord changes. Okay. So, ngayon naman po, lalagyan natin ng mga notes na galing sa ibang modes, ng mga minor modes, yung ating minor pentatonic scale shape para makapag-adapt po siya sa ganong klaseng chord changes. No? Gaya po nung okay? So, ang ilalagay po natin na mga notes ay galing po sa mga modes din ng major scale. Pero ito po yung mga tinatawag na minor modes, no? So, since may mga chord tayo ng mga minor chords talaga, kagaya ng A minor, pwede po tayong maglagay dyan ng tinatawag na Aeolian mode. No? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung pinanood nyo po yung una kong video na patungkol sa Do, Re, Mi at ang kinalaman nito sa mga chord progression, sa family chords at sa modes, no? Doon po, mas malilinawan po tayong lahat. And dagdag kaalaman din po yun. And sana makatulong yun. So, kung napanood nyo po yung video na yun, ang sinasabi ko po doon is yung kapag merong chords, kunyari A minor, no? Nasa Do, Re, Mi po yan, which is yung itong A minor na to, nasa key of C siya. Siya yung ika-anim na nota ng key of C. 2, 3, 4, 5, 6. Which is yung ika-anim na nota, yan po ang ating tinatawag na natural minor. Okay? So, sa natural minor po na yan, ang mode po natin dyan is natural minor mode din, syempre. Okay? So, yan po yung tinatawag na Aeolian mode. At kung ano yung note na nandun sa Do, Re, Mi na yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Do, Re, Mi ng key of C is A. So, yan po magiging key ng ating mode, which is natural minor mode, which is Aeolian. So, Aeolian ka dyan pag may A minor sa key of C. And then, merong chords na ganito. So, yung sa mga Latin po, no? Usually po kasi yung F is same concept pa rin. 1, 2, 3, 4. Yan po ang ika-apat na chord ng key of C, which is F. And yan din po magiging key ng ating Lydian mode kasi ika-apat na degree po ang Lydian mode, which is F Lydian sa key of C. Okay? And then E. 1, 2, 3. So, yung E po is ikatlong chord ng family chord ng key of C, which is ikatlong note rin ng Do, Re, Mi. Same principle pa rin. So, magiging key natin ng mode dyan is E. And ito po tinatawag na Phrygian mode, no? And minsan nagdo-dominant yan. No? So, yun po, no? Ilalagay po natin siya, yung tatlong skala na yun, plus yung pentatonic natin. Which is masyadong, masyado pong marami, no? Kung nandun ka pa lang sa point na nagsisimula ka pa lang at isang scale shape pa lang ang alam mo, masyado siyang magiging overwhelming para sa atin. No? So, ang ginagawa ko po dyan, nung ito pa lang ang alam ko, no? Pentatonic scale shape. Okay? Ang ginagawa ko po is yung mga notes na nandun sa mode na yun, inilalagay ko po siya sa pentatonic scale shape ko. Para at least, yung shape ko, mai-adapt ko doon sa chord changes na yun. No? No? So, ilalagay natin ngayon is yung
dalawang mode, which is yung natural minor, Aeolian mode, A, which is nasa key of A, and then yung Phrygian, kasi ito po yung ano, no? Yung E, minsan nagdo-dominant siya, minsan hindi. Pero usually kasi dapat yung third word ng mismong piece minor eh. Pero dahil po sa genre ng kanta, minsan nagiging dominant siya. So ilalagay natin is E Phrygian. And since nag-major siya, meron tayong ilalagay pang isang scala dyan. Ito yung tinatawag na minor scale din na medyo hawig sa Aeolian mode. No? Ito yung tinatawag na harmonic minor scale, which is hawig po siya sa Aeolian mode din. Ang pinagkaiba lang is meron siyang dominant 7. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? Hindi siya nag-flat 7, dominant siya, no? Kasi 1. So, yun po, no? So, yung note na yun, ilalagay din po natin yan sa minor pentatonic scale shape. So, grabe, no? Tatlong klaseng modes. Dalawang klaseng mode and then isang minor scale ang ilalagay natin sa minor pentatonic shape natin, no? So, yun po, no? So, mag-start muna tayo sa minor pentatonic shape, which is ganito po siya. Which is alam na natin lahat. Okay. So, A minor po, no? And then ngayon, lalagyan na natin yung mga notes ng Aeolian, notes ng Phrygian, and then harmonic minor, no? Sa pentatonic scale shape na ito. Okay? So, ganito po siya, no? Pentatonic, Aeolian, pentatonic, pentatonic, Aeolian, pentatonic. Huwag po tayong malito guys, dinadagdagan lang natin ng notes yung ating pentatonic scale shape, ha? Pentatonic. And then, ito yung sinabi ko kanina, no? Yung dominant 7 ng ating yan po, no? Lalagay din po natin yan. And then, pentatonic, Aeolian, pentatonic, 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 Aeolian, pentatonic, no? No, yun po rin po yun, no? Huwag po tayong malito, no? So, pentatonic, and then, dominant 7, no? Ito po, no? Bakit po siya naging dominant 7? Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? Yan po, no? Dominant 7 po yan. In-octave lang natin. So, idagdag na po natin yan. So, pentatonic shape. Okay? And then, pentatonic, Aeolian, pentatonic. Okay? So, yun po, no? At least, gamit yung mga dagdag notes na yun, maa-adapt natin yung pentatonic shape natin doon sa ganong klaseng chord progression. So, ulitin po natin, no? So, yan po, no? So, ascending naman. I'm sorry, tama, ascending, no? With dominant 7. Pwede dominant 7. And then pwede rin tayong dumaan dito. Kasi pentatonic tayo. Okay. So, ngayon po, gagawin natin is ide-demo natin siya. Susubukan natin siya gamit yung nagawa kong loop dito. No? So, same chords pa rin. No? So, okay. So, yan po, no? Subukan natin. Dominant 7. O, diba? Pwede ka mag-pentatonic. Mas biglang
Biglang nag-harmonic minor, 'di ba? So, ulitin po natin, 'no? Ganyan. Minor pentatonic shape pa rin po ito, 'no? Pentatonic. Okay, so papaano naman po natin gagamitin ang ating, minor pentatonic scale shape, 'no? So, ito po yung minor pentatonic scale shape natin, 'no? Sa key of, C pa rin, A minor, A pentatonic scale shape, pinaka-common na scale shape sa mga chords na ganito, 'no? F, 'no? So, sa nakita niyo po na chord progression, key of C pa rin po 'yun. Yun nga lang meron siyang chord na instead na major, which is G, normally po major 'yan, eh, 'no? Yan yung G nga po pala sa key of C is ikalimang chord, 1, 2, 3, 4, 5 kasi 'pag nag-do, re, mi tayo 1, 2, 3, 4, 5, yan po ay G note. So, G. And, minsan po may mga kanta na instead na major ang G, nagma-minor po siya, 'no? Okay, so papaano natin gagamitin ang, ating, common pentatonic scale shape diyan po sa chord progression na 'yan, 'no? And minsan, meron din po mga songs na ganito, 'no? Gumagamit siya ng one chord sa mas mababang key, 'no? So, nangyari po dito C, instead na key of C siya biglang nag-B flat, 'no? So, yung mga gano'ng klaseng chords po, 'no? So, ngayon po, ang gagawin natin is, lalagyan natin siya ng once again, same process pa rin, ng mga notes na galing sa isang mode ng major scale, okay? And then ilalagay natin sa mismong, pentatonic scale shape, which is yung tinatawag nating Mixolydian mode, okay? So, Mixolydian mode po pala, ito yung do, re, mi na may flat 7. Normally, 'no, ang pinakagamit po nito is, kung nasa key of C ka and may G na chord, yan po ang gamit ng Mixolydian natin. Kasi ang Mixolydian natin is, yan po yung ikalimang nota ng do, re, mi. So, once again, pag bumalik po kayo sa previous video ko, ang ikalimang nota ng do, re, mi ng mismong key, which is kunwari nasa key of C tayo ngayon, 'no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 'no? 1, 2, 3, 4, 5 is G, 'no? And usually po major po talaga yan. Yan po magiging key talaga ng ating Mixolydian mode. No? So, yun po yung normal na Mixolydian mode. Pero, sa kaso po na ito, hindi ang chord po is hindi major, 'no? Yung fifth chord is hindi major, nagma-minor po siya. So, ang ginagawa ko po rito, 'no, which is nagwo-work din, nag-work ito para sa akin, 'no? Sana makatulong sa inyo. Ang ginagawa ko po ito is ginagawa ko siyang, medyo bluesy ang dating, 'no? So, ang mode na gagamitin natin is same mode pa rin, Mixolydian mode, 'no? G Mixolydian, 'no? Pero instead na sa G ang key natin, 'no, Mixolydian mode, instead na sa G ang key natin, gagawin natin siyang blues. So, gagawin natin, ilalagay natin yung Mixolydian mode na yun sa key ng first note ng mismong key, which is C, 'no? Kasi key of C tayo, 'no? So, diyan tayo magmi-Mixolydian mode. So, ito po siya, 'no? Do, re, mi na may flat 7, 'no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan po yung normal na 7. Ipa-flat lang natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ilalagay nating mode ng skala natin sa ating minor pentatonic shape. Okay? Okay? So, yun po, no? So, lalagyan natin siya ng Mixolydian mode, especially yung flat 7 na note na galing po sa key of C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasi yan po yung pasok sa chord na 5th chord na nagma-minor. No? Para po sa akin, yun lang po yung aking perception. No? So, gagawin na po natin. So, kunyari, minor pentatonic shape. So, bilisan lang po natin. Kasi, alam na natin lahat yan. Okay, so ganoon lang po, no? So, ito na po siya. Lalagyan natin ng notes na galing sa Mixolydian mode na key of C. No? Okay? So, ito po siya. Pentatonic. 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 Okay? Pentatonic. Mixolydian sa key of C. Pentatonic. Pentatonic. Mixolydian sa key of C. Okay? Pentatonic. 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 Mixolydian sa key of C. Pentatonic. Okay? Pentatonic. Mixolydian, key of C, pentatonic. So, all in all, ganito po siya, no? Pwede rin natin idagdag tong note na to. So, pagalan po natin, no? All in all. Huwag po tayong malito, guys. Pentatonic pa rin ito. Dinagdagan lang natin ng konting notes para may adapt natin tong pentatonic shape dun sa ganong klaseng chord progression. No? So, dito pa rin, no? Walang galawan, guys. Okay? So, yun lang po siya, no? So, meron po akong pre-prepare na loop dito na pinapakita po yung ganong klaseng chords. And then, yan, subaybayan natin. Play natin. So, pentatonic. Kung wala namang masyadong minor chords, natural minor. No? So, yan na po. Flat 7. Flat 7. Ulitin po natin, no? Pentatonic pa rin po yan. Pag nag-minor po yung yung fifth, or pag meron siyang chord na B flat or lower note, magagamit po natin yung flat 7. So, yun lang po siya, no? Okay, so paano naman po natin gagamitin ang ating minor pentatonic scale shape sa ganitong klaseng chord progressions? No, nasa key of C pa rin po tayo. Pwede natin itong gamitin sa ibang key. Pero sa ngayon po, key of C muna tayo. So, kunyari, A minor, no? So, A minor ang key dahil minor siya.
ang nangyari po do'n is meron siyang A minor and then B. Ito pong D, which is dapat D minor siya, pero minsan may mga kanta tayo na nagma-minor yung second chord. Bakit po siya nagme-major yung second chord. Bakit po siya naging major? Kasi, major second. Kasi po, 'pag nag-do, re, mi tayo gaya ng shinare ko do'n sa previous vid, 'pag nag-do, re, mi tayo from key of C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, no, yung second chord, 1, 2, kaya po siya naging second chord D, yan po ay D minor. Pero, sa senaryo po na yon, nagme-major siya. Okay? And ang chord po is A minor. Ganyan po, no? And then so on and so forth, F, and then G, and then, so, paano po natin gagamitin si A minor pentatonic scale shape sa ganong senaryo po, no? A minor and major second, major na second chord, or dominant na second chord. Pwede rin, no? Ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng isang mode na angkop dun sa chord progression na yun. Which is ito po yung sa tingin ko na mas magagamit natin kasi usually ito yung skala na ginagamit sa funk fusion. Which is yung tinatawag na Dorian in a minor context. Okay? So parang tinatawag na Dorian minor, no? Kasi normally, ang Dorian mode natin, minor naman talaga siya. Yun nga lang, kinukuha natin siya, ang key ng Dorian natin is kinukuha natin sa ikalawa na note ng Do, Re, Mi. So, doon natin siya binabase. Kung nag-Do, Re, Mi tayo sa C, 1, 2, 1, 2, ito. No, yung Do, Re, Mi. So, 1, 2, which is D. Dapat minor siya. Kaya nangyari is, naging dominant 7 or naging major, no? So, ang kalimitang ginagamit po natin dyan, or ginagamit ko po is yung Dorian mode, pero na kinukuha ko siya sa 6th note instead na sa second note, no? Ano po yung 6th note? Once again, pag nag-do, re, mi ka ulit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasi key of C po tayo, okay? Yan po, yung ika-anim na nota, yan po yung A, which is, yan ang magiging key natin ng Dorian mode, which is hindi siya normal na, or hindi naman normal, hindi siya usual na paggamit ng ating modes, no? Medyo naiba yung key, no? Kagaya po nung ginawa natin sa C mixolydian kanina, medyo dito rin same concept din, medyo naiba yung key ng ating modes, no? Instead na sa 2 siya nag-key, sa second naging napunta siya sa 6, no? So yung Dorian mode nga po pala, once again, ito yung mode na meron siyang ito yung mode na Do, Re, Mi na meron siyang flat 3 at flat 7. So, nag-Do, Re, Mi tayo kasi A Dorian gagamitin natin. Magiging ganito po siya. 1, 2, flat 3, 4, 5, 6, flat 7. Kasi normally, yan po yung Do, Re, Mi ng A. So, ipa-flat lang natin yung third note tsaka seventh note. So, 1, 2, instead na 3, flat lang natin. So, 1, 2, 3. Lagyan lang natin dito. 4, 5, 6. And then, yung normal na 7, flat lang natin. At 7. So, magiging ganito na po siya. And then, so on and so forth. So, yung pong mga notes nun, ilalagay natin siya sa minor pentatonic scale shape natin once again. Kasi since considering na minor pentatonic scale shape pa rin ang alam natin pa lang, no? So far. And gusto nating masabayan yung ganong klaseng chord progression. No? Gagamitin natin si Dorian mode, ilalagay natin sa mismong scale shape na natin. Okay? Para at least ma-adapt natin yung pentatonic shape natin sa ganong klaseng chord progression. So ganito po siya, no? So pentatonic muna. Hindi ko na lang po mabilis kasi alam kong kabisado na po natin yan. Okay? So, ito po siya, no? Pentatonic. Dorian. Pentatonic. Pentatonic. Dorian. Pentatonic. A Dorian po tayo, And then, 6th note ng Dorian mode.
Dorian. So, pentatonic, and then pentatonic, Dorian, and then pentatonic. Okay? So, madali lang po, no? So, all in all, para siyang pentatonic na nilagyan lang natin ng notes na ganito. No? So, wag po tayong malito, no? Pentatonic shape pa rin yan. Okay? Or, no? So, ganun lang po siya. So, ngayon, subukan natin. Meron po akong prepare na loop dito. Chord progression natin is same pa rin. Ayan po, no? Pentatonic. Since mayroon siyang D chord or major second na chord, so ganito po siya. Diba? No, pasok po yung note po na yun, no? Pasok po yan sa major second. So, ganun po siya, no? So, marami pong magiging gamit yun, lalo na pag tumutugtog tayo ng funk fusion, no? Okay. So, ngayon naman po, paano natin gagamitin ang ating minor pentatonic scale shift sa mga chords na nagma-minor ang fourth chord. Yan naman po. So, balik po tayo ulit sa gaya ng shinare ko sa mga previous videos ko, no? Ah, magdo-do re mi lang tayo, and paano natin hahanapin yung fourth chord? Mag-do re mi lang tayo. So, sa C, kung alam natin yung mismong key, no? Kunyari, key of C tayo. Do re mi lang tayo. 1, 2, 3, 4. Yan po ang ikaapat na note. So, yan po ang magiging note ng ating chord sa fourth chord. So, which is F, no? And usually major po siya, no? Hindi usual na nagma-minor siya. Okay? So, yun po ang F major po talaga yan sa key of C. Sa key of C po, no? Kung fourth chord po pag-usapan. Kasi fourth chord is always a major. Okay? So, sa key of C po tayo, F po ang ating fourth chord. So, ganito po yung mga chord progressions, no? 1, C, and then fourth, F, and then so on and so forth, no? Pero, may mga songs tayo na nagma-minor ang fourth chords. Okay? Yan po, no? So, ipapakita ko po sa inyo, no? So, ano po siya? Kunyari, C tayo, no? No? F, tapos biglang nag-minor. Kagaya po ng kanta na yun. Diba? Umasa ka, diba? Maghihintay ako kahit kailan. Diba? So, no? Nag-minor po yung fourth chord. No? So, paano po natin matutugtugan or masasabayan yung ganong klaseng chord progression, no? Lalo na, hindi pa natin kabisado lahat ng shapes at modes at lahat-lahat, no? Pentatonic shape pa lang ang meron tayo, considering, no? Makakatugtog pa rin po tayo, masasabayan natin siya. Ang gagawin natin, same concept pa rin, lalagyan natin ng mga notes na naaayon sa mode na yon para do sa F na sa fourth chord na nag-minor at ilalagay natin dun sa ating pentatonic shape. Ngayon po, meron akong i-introduce na scala, which is shinare ko na rin po noon sa mga previous video ko. Ito yung minor scale na ginagamit natin sa fourth chord na nagma-minor, sa fourth chord ng mismong key. Ang tawag po natin dito is melodic minor scale, no? Ano po yung melodic minor scale? So, basically, ito lang yung do, re, mi na may flat 3. So, kung magdo-do, re, mi ka sa C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yan po yung normal, no? Walang flats and walang sharps. Ngayon, gagawin
gagawin natin siyang melodic minor, gagawin natin siyang minor technically, no? Kasi hindi natin siya gagawing major scale, no? So, magiging 1, 2, flat, 3. Ayan po, no? Kasi ito yung normal na key. 3, no? So, flat lang natin, no? Ayan po, no? 1, 2, flat, 3, 4, 5, 6. Normal pa rin. 7, 7, 6, 5, 4. Okay, flat, 3, 2, 1. Okay? So, yun po, no? Pero hindi po si minor ang nag-minor dun sa chord na pinakita ko kanina. Ang nag-minor po is yung fourth chord. Okay? So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng isang minor scale na pasok dun sa F minor na yun. Okay? Which is fourth chord ng key of C. Okay? So, ganun po, no? Kasi may mga ganun talagang kanta. So, ang gagawin natin, magdo-do re mi tayo dun sa F na ipa-flat natin yung 3, which is gagawin natin siyang minor. Kasi, lalagyan natin siya ng melodic minor scale. Okay? So, once again, yung melodic minor scale is do re mi na may flat yung 3. Okay? Ginagamit ko yan, hindi naman talaga actually ito standard, no? Ginagamit ko lang siya para sa nagma-minor na fourth chord. And ano po yung fourth chord? Once again, kung nasa key of C ka, 1, 2, 3, 4, F, and at minor yan, dyan tayo magme-melodic minor scale. Okay? So, ang melodic minor scale po niyan, basic lang, no? So, F, 1, 2, flat, 3, 4, 5, oh, so, ganun lang po siya, no? Uwin natin dito. And 1, 2, flat, 3, 4, 5, 6, 7. No? So, ganun lang po ang melodic minor scale pag nagma-minor ng fourth chord. Yun nga lang, hindi pa natin alam lahat ng scale shapes and scala and mode at lahat ng mga position sa gitara. Ang alam lang natin muna sa ngayon, considering, is yung minor pentatonic scale shape. Paano natin gagawing melodic minor yon para at least magamit natin yung alam natin na scale shape ito dun sa nag-minor na fourth chord na yun na kunyari nasa key of C ka. Okay? So, again, same process pa rin. Huwag tayong mag-alala kasi magagamit pa rin natin ang ating scale shape. No? Same process pa rin. Lalagyan lang natin ng mga konting notes. Konting-konti lang. Para at least i-adapt natin yung scale shape natin dun sa ganong chord progression. Okay? So, ganito po siya. Once again, pentatonic ulit. No, alam po natin yan. And the A minor muna tayo, no, kasi key of C po tayo. Kaya po na sinabi ko kanina, pwede itong gawin sa iba't ibang key. Sa ngayon, key of C muna tayo. So, ika-anim na note is A. Dito po tayo mag-A minor pentatonic. Okay. So, gagawin natin, lalagyan natin ng notes na meron ang F melodic minor na yon, na do re mi ng F na may flat 3, ilalagay natin siya dito sa scale shape natin na A minor pentatonic scale shape. Okay? So, ito po siya, no? Pakikita ko po sa inyo. So, pentatonic. Okay? Pentatonic. 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 Ayan po, no? Yan na po. So, ito na po yung tinatawag na flat 3, no? Yan po, no? Yan, no? Naka-octave lang siya dyan. And then, pentatonic. 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 Okay? And then, melodic minor na F. Pentatonic, no? Ayan po, no? Parehas lang po dyan, no? In-octave lang natin. Flat 3 po yan ng F melodic minor scale. And then, pentatonic. Pwede ka maglagay nito, pwedeng hindi. Pwedeng dumiretso ka doon kasi pentatonic nga tayo.
Pero kung gusto mo lagyan, pwede rin naman, 'no? So, puwede rin gano'n kung gusto mong i-maintain yung pentatonic scale shape, 'no? Pero at least yun na po siya. So, all in all, ganito po siya ulit, pentatonic, 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 flat 3 ng, F melodic minor scale. Puwede kang maglagay nito kasi yan po 'no, melodic minor scale po yan or puwedeng hindi, 'no? So, pero mas maganda nilalagyan ko po ng ganito kasi para F melodic minor scale siya. So, pentatonic, 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 F melodic, pentatonic, flat 3 ng melodic minor scale, pentatonic, melodic minor scale pa rin, pentatonic. So, all in all, once again, ulit, pentatonic, 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 flat 3 ng melodic minor scale, melodic minor scale, F melodic, pentatonic, no? Pentatonic, 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 sorry, F melodic minor scale, pentatonic, flat 3 ng melodic minor scale, pentatonic, part ng melodic minor scale, pentatonic. So, ganito po siya, no? Or pwede, no? Or pwedeng ganon, or pwedeng ganon. Ayun po, no? So, yan. Ito po, magagamit natin siya lalo na sa mga ganong klaseng chord changes and medyo ano na 'to, medyo advanced na po itong na paggamit ng ating, minor pentatonic scale, 'no? Once na na-figure out niya lahat ng fretboard, gano'n din po yung, shape, 'no? Yung mga notes na pinakita ko kanina, same same shape pa rin ang makikita nyo gamit yung ano na yon yung, mga notes na dinagdag natin sa minor pentatonic scale na yon. Yun din ang ma-e-encounter niyo na notes kapagka nagsubok na kayong mag-expand sa buong fretboard. At least, ito pong shinare ko is, sana makatulong sa atin and, given na, limited pa lang yung ating, alam na shape, okay lang at least, sana makatulong yon para mai-adapt natin yung scale shift na yon sa chord changes. And isa pang bagay, maging aware din po tayo sa mga notes na kung ano meron sa chords, no? And, unti-unti, kayang-kaya niyo yan guys. Practice lang and the consistency and pinakamahalaga sa lahat, enjoy niyo lang din po. So, yun lang po. Maraming salamat. Okay. Ngayon naman po para sa isang konting, fun part. Meron lang po akong, bukod sa shinare ko ngayon, meron lang po akong konting idadagdag, 'no. Papaano natin ginagamit ang tinatawag na chromaticism dito sa minor pentatonic scale shape na alam natin, okay? So, simple lang po, 'no, yung chromaticism, yan po yung mga notes in between the whole step. Ano po yun, 'no? So, kung do, kung nasa key of C tayo and pumunta tayo sa kabilang note, nag-do, re, mi tayo, 'no? Ang note po sa gitna, yan po yung chromatic note. Pwedeng sharp or flat, 'no? So, 'no? So, ganun lang po siya. Ang chromaticism is a behavior, it's a manner of, playing ng chromatic notes. So, ibig sabihin, yung mga spaces, nilalagyan natin ng mga notes. So, instead na ganito yung ano, space ng ano mo, pentatonic mo, lalagyan natin ng dalawang notes dito. So, kung gagawin natin siya sa buong scale shape, ganito lang po siya. No? So, no?
Actually, madali lang siyang i-execute, parang chromatic finger exercise 'no, yung ginagawa po natin. Yun nga lang nasa A minor pentatonic shift. Pero, papaano niyo siya gagawing music, no? Papaano niyo siya lalagyan ng, melody, 'no? Papaano natin siya gagamitin, lalo na kung basic pentatonic shape lang ang alam natin. So, 'wag po tayong mag-alala kasi magagawa pa rin po natin 'yan, 'no? And, kung gusto niyo talaga matuto ng mga ganito, ina-advice ko rin po na magtanong tayo sa mga professional, 'no? And itong ishe-share ko ngayon, ito lang po yung nag-work sa akin. So, ganito ko po siya ginagawa. Ang ang goal ko, every time na magko-chromatic ako, nag-e-end ako sa tinatawag na seventh note at saka third note. Ano yung seventh note at saka third note na yun? So, hahanapin natin siya, once again, sa do, re, mi pa rin. Okay? Kunyari, nasa key of C tayo. And A minor pentatonic shift tayo, di ba? Kaya na sinabi ko kanina. Okay? Nasa C ka, hanapin mo lang yung third note at saka seventh note. 1, 2, 3. Yan po yung third note. And then 4, 5, 6, 7. Yan po, no? So, ito pong note na to. And then ito. Diyan po tayo mag-e-end. Lagi tayo mag-e-end every time na gagawa tayo ng isang chromatic line. So, kunwari, nasa pentatonic shape ka. Yan po, no? Yan po yung seventh note. Hahanapin natin sa mismong pentatonic scale shape natin yung seventh note at saka third note. So, ito. Yan po yung seventh note. No? Yan po yung third note. So, ito po, seventh note, third note, and then, pentatonic. Yan po, seventh note po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? Yan po, automatic seventh note po yan. So, pentatonic, pentatonic. Yan po, third note. No? And then, yan po, no? Seventh note. Naka-octave lang. So, all in all, ganito po siya. Seventh note, third note, seventh note, no? Pentatonic, pentatonic, third note, seventh note. So, yan po yung mga note na babagsakan natin every time na gagawa tayo ng chromatic line. So, paano po yun, no? So, kunyari, nandito ka. Gagawa ka ng chromatic line. Ganun lang po, no? Tapos, no? Okay, so, okay. And ang maganda po dito, hindi natin siya kailangang ipag-alala kasi pasok na siya sa kahit anong major and minor chord. Basta naandun lang yung chord sa family chords, hindi siya nag-iiba ng key. Okay? So, papakita ko po, no? So, ito muna. No? Ganun lang po siya, no? Pwede rin ganun. And then, dadaanan lang po natin lahat ng notes. Or pwedeng, no? Pwede po ganun. Okay? Or pwede rin, no? Kayo po ang bahala. Pero mas maganda mag-start muna tayo sa ganun, no? Para at least ma-familiarize natin yung tunog ng chromatic. Seventh note, no? So, ganun lang po siya, no? Pakikita ko po, no? So, ito kahit anong chord progression 'to, no? Normal na pentatonic shape. Left chromatic. Pwede rin. Pentatonic. Diba? Kahit pag minor siya. Diba? Wag po tayong malito guys, ha? Minor pentatonic scale shift na 'to na nilalagyan ko ng chromatic notes. Ano? Yun nga lang, ini-end ko siya sa seventh note para maganda yung pagkaka-resolve niya. Saka sa third note. Diba? So, hindi siya jazz guys. Kung gusto niyo lang magkaroon ng konting twist yung tugtog
niyo, 'no, puwede niyo 'tong gawin. So, 'yun lang po 'no. Okay. So, sana may nakuha kayo sa shinare ko and, hopefully nakatulong yung lahat ng mga shinare ko na mga ideas. And once again, hindi po yun standard. Kung nalilito kayo, mas maganda magtanong po tayo sa mga professionals, tsaka sa mga mahuhusay na tumugtog and mga guitar teachers, 'no? Do'n pa rin po tayo sa kanila magpaturo. Ito lang po yung mga ideas na nag-work sa akin and sana makatulong po sa inyo. So, yun lang guys, rock on.